pagsama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Hague, the Netherlands sa isa di umanong patibong kung saan nahulog ang PNP or Philippine National Police at ang Administrasyong Marcos. Ito ang breaking news ngayon matapos kumalat ang isang post sa mundo ng social media ng isang netizen kung saan ay pinaliwanag nga nito na tila ang lahat ng nangyari ay kaugnay sa pagkakaaresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang napakaingat na bitag laban sa kasalukuyang administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Philippine National Police or PNP. Hindi lingid sa kalaman ng marami sa ating mga kababayan na matagal ang mataas ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa larangan ng politika at stratehiya at sa nangyaring kamakailan lamang kung sana'y tila siya ay sapitang dinala sa the Netherlands nang hindi dumaan sa tamang proseso ay tila malinaw na nagtagumpay di umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang napakaingat na bitag laban sa kasalukuyang administrasyon sa Philippine National Police. Isa daw kasi sa pinakamahalagang aspeto ng batas ng International Criminal Court or ICC ay ang pagsunod sa Article 59 Paragraph 3 ng Rome Statute na nagsasaad na ang sino mang inaresto ay may karapatan munang dumaan sa korte na kanilang sariling bansa para sa interim release or pansamantalang paglaya habang inaayos ang proseso ng pagsuko. Ang competent authority daw kasi sa kasong ito ay ang hukuman or Korte Suprema ng Bansang Pilipinas at ang custodial state ay ang Pilipinas din. Ngunit ang nangyari ay isinakay sa eroplano si dating Pangulong Rodrigo Duterte papunta sa the Netherlands nang hindi man lang daw dumaan sa tamang proseso at dahil dito ay isa itong malinaw na paglabag sa batas ng ICC mismo. Ibig sabihin ay anumang kasunod ng hakbang mula sa paglilitis hanggang sa anumang hatol ay maituturing na fruit of a person history. Sa madaling salita, kung ang mismong pagkakaaresto ay may depekto, lahat ng ebidensyang susunod ay maaaring ibasura. Matapos nga ang pangyayaring ito ay marami sa ating mga kababayan ang nagtanong kung bakit hindi lumalaban si dating Pangulong Rodrigo Duterte at bakit tila parang tanggap niya na ang nangyari, at ang sagot ay makikita daw mismo sa mga salitang kanyang binitawan nang sabihin niyang naiintindihan ko ang mga iyan dahil trabaho nila ito. This is why it has come to an end. Isang pahayag na di umano'y puno ng kahulugan. Ipinakita nito na alam niyang darating ito at hinayaan niya itong mangyari, hindi dahil wala siyang magawa kundi dahil gusto niyang ilagay sa alanganin ng Philippine National Police, ang ICC at ang kasalukuyang administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang mensahe di umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito ay malinaw at iyon ay ang maipakita sa publiko na ang Philippine National Police at ang gobyerno mismo ang lumabag sa due process. Sa ganitong paraan ay hindi lang naipakita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kahinaan ng kasalukuyang administrasyon, kundi nailagay niya din sa peligro ang mismong kaso laban sa kanya. At kung tatanungin kung paano nahulog ang Marcos administration at Philippine National Police sa bitag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay una ang pagsunog ng Philippine National Police na walang due process sa halip na siguruhin kasi nila na dumaan sa Korte ng Pilipinas, agad nilang isinuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, isang hakbang na labag sa batas na kanilang sinusunod. Pangalawa, pagkawalang kibo ng administrasyon sa halip na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at iginiit ang tamang proseso ay tila hinayaan lang ng gobyerno na mangyari ito na nagpapakita lang ng kanilang kahinaan sa pagkadaigdig na entablado. Pangatlo, pagtibay ng argumento na may bias ang ICC dahil sa hayagang paglabas ng Article 59 Paragraph 3, lumakas ang argumento na ang ICC ay hindi patas at ginagamit lamang laban sa pinunong hindi kaalyado ng kanluran, at dahil nga dito ay ang posibleng mangyari dito ngayon ay ang intervention ng United Nations Security Council. Ang mga bansang tulad ng Russia at China ay maaari kumilos upang suspendin ang ICC process
proceedings laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Breaking news. Si Supreme Court Chief Justice Gismondo nasa Netherlands pala ngayon. Grabe, ano kayang pakay niya? Bakit nandun ang ating Chief Justice? Ito, post ni Optic Politics. Napakagaling mag-research. Kaya pasalamatan natin si Optic Politics. Post niya 1 hour ago. Excuse me. Justice Leonen named Acting Chief Justice as Gismondo heads to The Hague. Ano bang pronunciation nito? Hague. Hague, Netherlands. Manila, Philippines. Ito na yung balita. The Supreme Court has designated Senior Associate Justice Marvic Mario Victor F. Leonen as Acting Chief Justice, while Chief Justice Alexander Gismondo travels abroad for official duties. So, wala si Chief Justice Gismondo sa Pilipinas ngayon. Kaya ang Acting Chief Justice si Justice Leonen. So, nasa Netherlands ang ating Chief Justice. Ang tanong, ano bang pakay niya doon? May kinalaman ba kay PRRD na nasimulan na ang trial kahapon? Okay. In Special Order number 3167 issued on March 10, 2025, the Supreme Court confirmed that Justice Leonen will temporarily assume the powers and responsibilities of the Chief Justice from March 12 to 17. So halos sabay sila ni Tatay Digong dumating sa Netherlands. Either March 12 o March 13 ba dumating si Tatay Digong. Basta March 11 siya na aresto. This comes as Chief Justice Gismondo leads a Philippine Supreme Court delegation to The Hague, Netherlands, where he will attend and participate in the signing ceremony of the terms of reference with the Hague Academy of International Law. The Hague Academy, a prestigious institution specializing in international legal studies, has long been a hub for judicial education and legal cooperation. The signing event is expected to strengthen ties between the Philippine judiciary and the global legal community, particularly in areas of legal research and education. With Gismondo's absence, Justice Leonen, the most senior member of the Supreme Court, has been tasked to oversee the court's function. As acting Chief Justice, he will exercise full authority over the judiciary, including issuing administrative orders and handling urgent matters that require the Chief Justice approval. The order states that Leonen's temporary designation will remain in effect until Chief Justice Gismondo returns to work. The Supreme Court assured the public that its operations will continue uninterrupted, emphasizing that such designations are standard procedure to ensure leadership continuity. Okay? So, hindi naman pala kinalaman kay PRRD sa ICC trial ang purpose ng Chief Justice doon. It's a signing ceremony doon sa The Hague Academy. Legal cooperation between the Academy and the Supreme Court. So, good luck sa ating Chief Justice sa kanilang mission sa The Hague. Nagkataon lang talaga na nandun din si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, speaking of Supreme Court, yung tatlong writ of habeas corpus na ifinail ng magkakapatid na Duterte, tapos na po yung deadline. 24 hours lang ang deadline na binigay ng Supreme Court para sa mga respondents na mag-comment.
Executive Secretary Lucas Bersamin, DILG Secretary, PNP Chief, sino pa? CIDG Director General Torre, para mag-comment doon sa rate of habeas corpus. To me, napaka magandang indication yun dahil karamihang mga comment na ganyan abutin ng 10 days, 15 days. Bakit itong rate of habeas corpus 24 hours lang? Ibig sabihin, gusto ng Korte Suprema na talakayin kaagad, i-resolve kaagad. Nakita nila yung sense of urgency. Excuse me. Kaya, magpasalamat tayo at meron tayong Supreme Court, mga maestrado ngayon na nakita naman natin yung ginawa nila sa oral arguments sa PhilHealth issue. Malaki ang pag-asa ng taong bayan na may babalik yung 60 billion. So, kaabang-abang ngayon, huwag nating kalimutan yung malaking issue, yung BISCAM, yung blank items, 2025 national budget. Malapit na ang April 1 to 3. Kumusta si Teacher Stella? Naka-ready na ba ang lesson plan? Stick to the plan pa rin ba? Okay, malalaman natin sa April 1. Usaping First Lady Liza Araneta Marcos ang topic natin ngayon. Ang palasyo masipag na naglalabas ng mga katibayan na nandito na talaga si First Lady Liza Araneta Marcos. Itong post ng Radyo Pilipinas, Philippine State Controlled Media, posted 2 hours ago. Mayroong activity ang unang ginang March 15. So, basahin ko. Leading ladies, First Lady Liza Araneta Marcos and Go Negosyo founder Joey Concepcion led nearly 2,000 women entrepreneurs in celebrating Women's Summit 2025 held last March 15. O, di ba 15 ngayon? At the Ayala Malls, Manila Bay in Parañaque City. O, maniwala naman kayo. Nasa Parañaque ang unang ginang. Grabe naman kayo, hindi man kayo maniwala eh. Okay, joining them are Dr. Vicky Velo, Loida Nicolas Lewis, Department of Trade and Industry Secretary Chris Roque, Angkas founder Angeline Tam, Philippine Chamber of Commerce and Industry George Barcelon, PCCI Parañaque, Philippine Commission on Women's Mirna Yao, and Rosemary Rafael, Women's Biz Roda Kaliwara, Philippine Retailers Association Rosemary Ong, and the family of the late Gaita Flores, who was given a posthumous Women of Legacy Awards. Okay, may pinakitang litrato. Ito, ang dami naman nila, hindi mo naman ma-determine nasaan ang First Lady dyan, no? Ang dami. Also, in the photo are the 15 winners of the Inspiring Filipina Entrepreneur Award, namely Cassandra Beatriz Monson, Rachel Sereno Leones, Cara Samson, Dina De La Paz, Maricor Flores, Engineer Leonora Salvani, Karen Jane Saluta, Kat Bautista, Chris Yvonne Santos, Milani Alzona. Ay, kaya tayo. Matawag ka naman. Alamig. Oh, na. Okay, sige. Kaya. Okay, Milani Alzona via Jemark Dagala. So, ito ang bagong activity ng unang ginang nasa Parañaque City. So, maniwala na ba kayo? Isa pang post ng PTV4 posted 1 hour ago. Ito naman sabi nila, look, First Lady Liza Araneta Marcos held a Thanksgiving dinner with members of the Filipino-Chinese community at the Malacañang Palace on Thursday, March 13, as part of the 50th anniversary celebration of Philippine-China relations. Okay, so ito, mga pictures. Pinakita. So, kompleto po ang ebidensya ng palasyo
mga pictures na nandito talaga. So ito sa Parañaque, March 15. Ito naman sa Malacanang dinner, March 13. Okay, di ba? Pwede nang maniwala.